Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat hanggang sa kasalukuyan ay patuloy nating nararanasan ang kagandahan at kabutihang loob ng ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay. At ang katunayan nito ay ang pananatili sa atin ng atin pong hiram na buhay at kalakasan na dapat nating sampalatayanang ito ay mula sa ating Panginoon Diyos. At gaya po ng aming dalangin, dayamang ang ating buhay at lakas ay mula sa Panginoon, ay mag-ukol tayo ng tamang panahon, ng sapat na panahon, upang patuloy nating alamin pa ang banal na kalooban ng Diyos ukol po sa atin na mga tao. At ito po ay pawang nasusulat sa banal na kasulatan at inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. Kapiling natin ngayon sa talakayang ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din po sumayin yung muli, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po ang muli ay aming pagbati sa inyo na aming mga minamahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Tungkol po sa mga naituro sa atin nung nakaraan, ang tungkol po sa kalagayan at dapat na maging pagkakilala natin sa iisang Diyos na dapat nating sambahin at paglingkuran, ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. At alinsunod sa ating mga pag-aaral, alinsunod sa Biblia, ang Panginoong Kristo Jesus ay ang nag-iisang Diyos na nagkatawang tao at siya po ay mayroong likas na katangian bilang Diyos na kabanal-banalan, Diyos na walang kamatayan, at Diyos na walang hanggan. Dahil dito, mga minamahal naming mga taga-subaybay, ang huling talata na amin pong ipinahayag sa pagkakataon na yaon ay ang tungkol sa pananampalataya upang lubos nating kilalanin at matanggap at sampalatayanang ang Kristo Jesus ay ang nag-iisang Diyos na walang hanggan, kabanal-banalan, ay dapat magtaglay tayo ng tinatawag na pananampalataya. At hindi lamang basta pananampalataya, kundi alinsunod sa banal na kasulatan, taglayin natin ang kabanal-banalang pananampalataya. Opo, ang paksang aralin na atin pong pagsasama-samahan sa oras na ito ay may paksang ang kabanal-banalang pananampalataya. Sa pagpapasimula, kapatid na Neraya, sa hindi pag-iingat ng mga tao sa pakikinig ng iba't ibang uri ng mga aral. Anong uring pananampalataya ang ibinubunga nito sa mga taong bunga ng hindi pag-iingat sa mga aral na kanilang napapakinggan? Ang sagot po ay mababasa natin sa Tito, Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 11. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay itakwil mo. Yamang nalalaman mo na ang gayon ay napahamak at nagkakasala at siya'y hinahatulan ng kanyang sarili. Maliwanag po ang sagot sa ibinangong katanungan na dahil sa hindi pag-iingat
ng maraming tao sa pakikinig sa iba't ibang uri ng aral at mangaral, ang ibinunga nito sila po ay nagtaglay ng maling pananampalataya. Ayon kay Apostol Pablo sa kanyang observation na isinulat niya sa kanyang kamanggagawang si Tito, may mga tao siyang nasumpungan na nagtataglay ng maling pananampalataya. At ito nga ibinibili niyang dapat sawayin. At kung hindi pasasaway o hindi magbabago, ito ay niya itakwil sapagkat ang pagkakaroon ng maling pananampalataya, ito ay niya nagdudulot ng pagkapahamak at nagdudulot ng pagkakasala at gaya ng hinahatulan nila ang kanilang sarili. So ito po ang napakalinaw na kung paanong noon may mga taong nakikinig ng iba't ibang uri ng mga aral na ipinapangaral ng iba't ibang mangaral ay basta-basta na lang pinaniniwalaan at tinatanggap. Ang dulot nito, ang natataglay nilang pananampalataya ay maling pananampalataya. At ito po ay delikado na sa ating panahon ay ganito rin ang banging uri ng pananampalataya ng tao. Kung basta-basta na lang siya maniniwala sa mga aral na kanyang napapakinggan, magre-resulta rin ito sa kanya ng maling pananampalataya na magdadala sa tao sa pagkakasala at sa pagkapahamak. At doon po namin kayong nais iiwas. Kaya tatalakayin o tinatalakay natin ngayon ang tungkol sa kabanal-banalang pananampalataya. Sapagkat merong uri ng pananampalatayang hindi na nga nakapagdiligtas, nagdadala pa sa pagkapahamak. Ang tawag dito ay maling pananampalataya. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ang definisyon ng pananampalataya ayon sa itinuro ni Apostol Pablo, ang pananampalataya ay ang kapanatagan sa mga bagay na inaasahan, sa mga bagay na hindi nakikita. At para po ang isang tao ay magtaglay ng pananampalataya, dapat po ay nakikinig siya ng mga aral at salita ng ating Panginoon. Sapagkat ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng mga aral ni Kristo. Ang tanong lang na dapat po nating ingatan sa atin pong kalooban, hindi po ang lahat ng mangangaral ay totoong ipinangangaral ang salita ni Kristo. Sapagkat alinsunod po sa pagpapaliwanag pa rin ng kapatid na Neraya, kung ang lahat ng mangangaral ay nagtuturo ng pawang salita ni Kristo, di sinsana bawat pananampalataya ng tao ay magiging karapat-dapat sa Diyos. Subalit, dahil mali ang aral na itinuturo at napapakinggan ng tao, ito po ay nagre-resulta ng maling pananampalataya sa tao. Kaya hindi po namin iniiwas ang aming sarili na kayo man ay magsiyasat at subaybayan. Ito po bang aming itinuturo sa inyo ay mga aral na lihis sa aral ng ating Panginoon. Sapagkat ngayon ay sinasabi po sa atin, mag-ingat po tayo sa bawat aral na atin pong napapakinggan. Sabi nga ng Apostol Juan, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi siyasatin muna ninyo kung ito ay sa Panginoong Diyos. At kami po ay hindi ligtas, hindi namin iniiwas ang aming sarili para kayo ay magsiyasat at mag-obserba. Upang sa ganito matiyak natin na tayo man bilang tagapakinig ng mga aral ng ating Panginoong Kristo Jesus ay huwag malikhaan ng maling pananampalataya. Kapatid na Neraya, bukod sa maling pananampalataya, alin pa ang isang uri ng pananampalataya ang nasusulat sa Biblia na totoong tinataglay ng mga tao sa mundong ito? Ang sagot po ay mababasa natin sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 14, kasama po ang talatang 17. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang yan? Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Bukod po sa sinasabi kanina ni Apostol Pablo na mayroong mga taong nagtataglay ng maling pananampalataya,
dahil sa paniniwala sa mga napakinggan nilang mga maling aral. Meron din tinatalakay sa Biblia sa pamamagitan naman ng Apostol Santiago na pananampalatayang walang mga gawa. At ayon kay Apostol Santiago, ano anyang pakikinabangin dito kung ito ang uri ng pananampalatayang tataglay ng tao? Nasasabihin niyang meron siyang pananampalataya dahil naniwala siya sa mga napakinggan niyang aral mula sa mga nagturo sa kanya, pero hanggang paniniwala lang siya. Kahit na totoo at tunay na aral at mga salita ni Kristo ang kanya napakinggan at pinaniwalaan, pero hindi naman niya lalakipan ng mga gawa, makapagliligtas ba sa kanyang pananampalatayang yan? Yun po yung rhetorical question. Tanong na nagpapaliwanag. Sa tuwirang pananalita, hindi sapat na ang tao ay maniwala lamang o sumampalataya lamang sa mga salita at turo at aral ng Panginoong Kristo Jesus. Na pagkatapos niyang paniwalaan ay hindi na siya gagawa. Sapagkat kung hindi niya lalakipan ng gawa, tiniyak na po ni Apostol Santiago ang pananampalatayang walang mga gawa, ito anya'y patay. Pag sinabing patay, dahil nga walang gawa, walang kabuluhan. Minsan, binanggit ng Biblia, maigi pa raw yung buhay na aso kaysa patay na leon. Leon nga, patay naman, walang magagawa yun. So, ganun din po, kahit ang saligan ng pananampalataya mo ay nakasalig sa tunay na aral na yung napapakinggan, hindi mo kinokontra, pinaniniwalaan mong lahat, pero wala ka namang plano o hindi nakikita sa'yo, nakalakip ng pananampalataya, gagawin mo ang mga bagay na yung pinaniniwalaan sapagkat bahagi nga ng pananampalataya nakasalig sa mga iniuutos ng Diyos na dapat natin gawin, tiyak po na bukod sa ipatay, na uri ng pananampalataya, hindi po yun sapat para tayo ay maligtas. Hindi makapagliligtas ng ating kaluluwa ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Bagamat ang layunin talaga ng pananampalataya, kaya ipinagkakaloob ng Diyos siya sa mga taong nakikinig at sumasampalataya sa kanyang mga aral ay para sa kaligtasan ng ating kaluluwa, pero ang layunin niya ay nabibigo kapag tinanggap lamang at pinaniwalaan lamang ng tao ang mga salita ni Kristo, pero hindi niya handang gawin o isakatuparan nito. Ang tawag sa ganung uri ng pananampalataya ay pananampalatayang patay. Sabi nga, faith without works is dead. Yun po mga giliw naming mga taga-subaybay. Ang isang tiyak na halimbawa ng pagtataglay o nga tamang pananampalataya na bunga ng ating pong pakikinig sa tamang aral, subalit hindi naman po natin gagawin ayon sa ating pananampalataya, ay ito po'y walang kabuluhan. Ang isang tiyak na halimbawa nito ay yung pagtuturo na ang Panginoong Kristo Jesus ay ang Diyos na kabanal-banalan at ipinakita kung gaano kakapangyarihan ang ating Panginoon Diyos. Subalit, hindi naman natin siya susundin, ito po ay walang kabuluhan. Sumampalataya ka nga na ang Kristo Jesus ay nag-iisang Diyos na walang hanggan, ang Diyos na kabanal-banalan. Subalit, hindi naman natin nalakipan yung ating pagkakilala bunga ng ating pananampalataya sa Kanya na siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na kabanal-banalan, ito man po ay walang kabuluhan. Nawawalang kabuluhan yung atin pong pananampalataya. At yun ay maghahatid sa atin, sa halip na kaligtasan ay kapahamakan pa ng ating kaluluwa. Mga giliw naming mga taga-subaybay, sa makatwid, ang maling pananampalataya o ang tama pananampalataya subalit walang gawa ay kapwa maghahatid sa tao sa pagkapahamak. Kung itong mga uri ng pananampalatayang ito na ipinakikilala ng Biblia ay hindi marapat masumpungan sa atin, kapatid na Neraya, anong uring pananampalataya ang ibig ng Diyos na maingatan ng tao sa kanyang puso bunga ng pakikinig ng kanyang mga banal na katwiran? Ang sagot po ay mababasa natin muli sa ginamit na po natin itong talatang ito nung mga nakaraang pagtalakay sa Judas Kapitulo 1, versikulo 20. Sa salin po ng Biblia ang bagong ang Biblia.
Ngunit kayo, mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong sarili sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin sa Espiritu Santo. Napakaliwanag po, inuulit sa atin kung saan natin dapat patatagin ang ating mga sarili at kung anong uring pananampalataya ang kailangan nating taglayin. Tiniyak po ayon sa Biblia, kabanal-banalang pananampalataya. Ito ang kailangan nating tiyakin. Huwag tayong mapabilang doon sa mga taong may pananampalataya nga, pero nauuri namang mali dahil naniniwala siya sa mga maling aral na hindi biblikal o hindi tinuturo hango sa mga banal na kasulatan. At meron naman, hango nga sa banal na kasulatan, yung mga bagay na kanyang pinaniniwalaan, kaya meron siyang pananampalataya, pero wala namang lakip na gawa. Kaya nauuri din naman na patay na pananampalataya. So, maling pananampalataya, patay na pananampalataya, yun po'y parehong hindi makatutulong sa atin para maligtas. Opo. At pwede pang tawagin pagka nananampalataya kang walang gawa, hindi ka gumagawa. O kaya iba yung ginagawa mo batay sa pananampalataya mo. Tinatawag din yung pananampalatayang paimbabaw o pakitang tao lang. Kaya hindi po yun. Sa halip, kung nananampalataya tayo na tunay at totoo sa ating Diyos na kabanal-banalan, dapat ang uri ng pananampalataya natin ay kabanal-banalang pananampalataya. Kaya kumusta po kayo? Mga minamahal naming taga-subaybay, narinig nyo na ba at tinataglay nyo na ba itong sinasabi sa Biblia na kabanal-banalang pananampalataya? O sinasabi nyo lang, ako'y nananampalataya at marahil sapat na yung pananampalataya ko para ako'y maligtas? Nagkakamali po kayo. Hindi po ganun lang ang sinasabi ng Biblia na manampalataya ka lang. Wala po salitang manampalataya ka lang. Faith alone, yun lang maliligtas ka na. Tamang manampalataya. Pero alamin natin, anong uring pananampalataya tinutukoy na makapagliligtas, na maglalayo sa tao sa pagkapahamak. Yun po yung tinutukoy na kabanal-banalang pananampalataya. Na kailangan pag tinaglay natin, dito papagyayamanin pa natin to. Ito ay iingatan nating huwag mawala sa atin. Sa ibang salin ng Biblia, yung tinatawag na kabanal-banalang pananampalataya ay lubhang banal na pananampalataya. Hindi lang basta banal na pananampalataya, lubhang banal. Superlative term yung ginamit. Kaya nga, most holy faith, kabanal-banalang pananampalataya, lubhang banal na pananampalataya, ito ang kailangan natin. Para nang sa gayon, yung layunin ng pananampalatayang maligtas ang ating kaluluwa ay magkaroon ng kaganapan pagdating ng takdang panahon. Mga giliw naming mga taga-subaybay, napakabuti ng ating Panginoon Diyos sapagkat patuloy siyang nagbababala sa atin. Inihahanda tayo upang kung dumating man ang panahon na tayo ay bawian ng buhay sa mundong ito, ay naihanda natin ang ating sarili na humarap ng karapat-dapat sa ating Panginoon sa paraang tinaglay natin itong kabanal-banalang pananampalataya. Ang kabanal-banalang pananampalataya ay katumbas ng salitang sakdal na pananampalataya. Ito ang hinahanap ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng sa Kanya'y sasampalataya. Kaya sabi nga kanina, kung ang pananampalataya mo nga, naniniwala ka na ang Diyos ay iisa. Sabi nga, yun ay kabanal-banalang pananampalataya sapagkat ako'y sumasampalatayang iisa lang ang Diyos. Pero hindi naman natin sinusunod ang kanyang kalooban, walang kabuluhan yon. Na ipagkumpara pa nga yan ng Apostol Santiago nang sabihin niyang sumasampalataya ka na iisa lang ang Diyos. Demonyo man, sumasampalataya din gayon at nanginginig pa. Ano ang ibig ipakita? Hindi sapat na sumampalataya lamang tayo. Nananatili ang isang mahigpit na kahingian, yung kabanal-banalang pananampalataya ay mayroong lakip na gawa mula sa atin na mga tinuturuan
ng ating Panginoong Kristo Jesus. At upang lalong papagtibayin sa atin ang tamang paraan kung paano malilika sa puso ng tao itong kabanal-banalang pananampalataya, ano po ang paraang itinuturo ng banal na kasulatan, kapatid na Neraya? Ang sagot po ng Biblia sa pamamagitan ng Apostol Pablo ay nasulat sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 17, sa salin po ng Biblia ang bagong ang Biblia. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ito po ang tiyakang paraan para tayo magtaglay ng kabanal-banalang pananampalataya. Yung sinasabi sa Biblia sa pamamagitan ng kapatid na Benha, ng sakdal na pananampalataya, pananampalatayang buhay, may kalakip na mga gawa para mapanghahawakan natin para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Gaya ng ating narinig, ang pananampalataya nanggagalingan niya sa pakikinig. At kung kayo makikinig, tiyakin mo ang ipinapakinggan ay sa pamamagitan ng mga salita ni Kristo. Kaya step by step, una po, dapat talagang ang tao ay maglaan ng panahon. Hindi lang magbasa, kundi ang sabi sa Biblia, makinig. Meron kang papakinggan sapagkat sabi nga, faith comes from hearing. Hearing by the word of God o word of Christ. So dito pinapakita na kailangan nating maglaan ng panahon sa pakikinig. Kaya sa panahong ito, kahit na napaka-busy nating tao o marami tayong pinagkakaabalahan, tiyakin nating naglalaan tayo ng oras at panahon para makinig ng mga salita ng Diyos. At isa po, ang programang ito na ang kabanal-banalan sa ilalim ng pangasiwa ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa pangunguna ng aming General Bishop, ang ating MPHL, Sagani N. Capistrano, ay nagtuturo at naglilingkod sa inyo ng mga aral na mula sa salita ni Kristo, mula sa mga salita ng Diyos na nasusulat sa Biblia. At kung maglalaan tayo ng oras at panahon para pakinggan at kalakip ng ating pakinig ay sinusubok nating mabuti kung ang mga paliwanag ba'y nanggagaling lang sa aming sarili o ito'y mga kapaliwanagang hango mismo sa Biblia, ay marapat nating sa halip na tanggihan ay pakinggan. At kung sa ating pakikinig naniniwala tayo, sumasampalataya tayo, doon magsisimulang tubuan tayo ng uri ng pananampalatayang kabanal-banalan. Kaya mahalaga po na tayo ay makinig. Pagkatapos nating makinig dahil nasubok nating pure na salita ng Diyos, salita ni Kristo, ang mga aral na ating napapakinggan, paniwalaan natin at kalakip ng paniniwala para mauring kabanal-banalang pananampalataya, lakipan natin ang gawa na pagsunod kung ano yung pinaniwalaan at sinampalataya nating aral. Yan po, mga giliw namin, mga taga-subaybay, sana po ay naging malinaw na sa atin ang tamang paraan kung paano malilika sa puso ng tao itong kabanal-banalang pananampalataya. Ang paraan ay ang pakikinig ng aral ni Kristo. Subalit, mayroong panganib sa bagay na ito sapagkat alinsunod sa sinasabi ng Biblia, maraming lilitaw na mga bulaang mangangaral. Kapag ka po ang nasumpungan natin ay mga bulaang mangangaral, hindi tunay na sugo o mangangaral ng Panginoon, at yung mga aral na yon ang ating mapapakinggan, ito'y lilikha ng maling pananampalataya, mga giliw naming taga-subaybay. At batay sa maling pananampalataya, kahit lakipan mo ito ng gawa, kung ang batayan ay maling pananampalataya, ito po ay walang kabuluhan. Hindi po kami ang humahatol nito, kundi yun ang ibig ipakahulugan ng mga pagtuturo na ating napapakinggan. Magkagayon pa man, kung masumpungan natin ang mga sugo at mga ngaral ng ating Panginoon, napakinggan natin ang mga aral na itinuturo sa pagkasangkapan sa kanila, lilikha ito ng kabanal-banalang pananampalataya. At dapat lang,
Kung nasa atin na ang kabanal-banalang pananampalataya, lakipan natin ito ng angkop na gawa na katunayan ng ating kabanal-banalang pananampalataya. Mga giliw naming mga taga-subaybay. Ngayon, kapatid na Neraya, bakit kailangan sa mga sugo ng Diyos tayo makikinig ng mga aral upang magkaroon tayo ng kabanal-banalang pananampalataya? Ang kapangyarihan at karapatang kaloob ng Diyos sa mga mangaral na isinugo niya ay itinuro mismo ng ating Panginoong Kristo Jesus na hindi natin ito matatagpuan sa ibang mga nangangaral din naman, pero hindi mga sinugo. Basahin natin ang sagot ng Biblia sa Juan, Kapitulo 3, versikulo 34. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Maliwanag po ito ayon sa ating Panginoong Kristo Jesus. Tinatalakay niya ang karapatan at kapangyarihang mayroong ang mga sinugo ng Diyos para bangaral at magturo. Kumpara sa mga nangangaral din at nagtuturo pero wala sa kanila yung karapatang mangaral dahil hindi sila mga sinugo. Ano sabi ng Panginoon? Kapag yung sinugo ang nangangaral at nagpapaliwanag, makakaasa po tayong puro o pure na salita ni Kristo, salita ng Diyos. Sapagkat ayon sa salita ng Panginoon, ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita o nangangaral ng mga salita ng Diyos. So, nasa kanila yung karapatan at kapangyarihan. Hindi pwedeng baliktarin ito. Iba po kasi binabaliktad. Ang nasusulat, ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Hindi yung ang mga nagsasalita ng salita ng Diyos, yun na mismo yung sinugo ng Diyos. Magkaiba po yun. Opo. Kasi maraming may kakayahang bumasa, umunawa, o kaya magsalita ng mga salitang nakasulat sa Biblia. Pero hindi ko mo nakababasa, nakapagsasalita ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, aangkinin na nila yung karapatan na sila'y sinugo. Ang una dapat, matanggap muna ng isang mangaral na siya isinugo ng Diyos. Pag napasa kanya yung karapatan na siya isinusugo ng Diyos, pag siya bumasa ng aral, tiyak, hindi siya magkakamali. Opo. Dahil ang sinugo ng Diyos, sa patnubay ng Diyos na nagsugo, ang sasalitain niya lamang ay pawang mga salita ng Diyos at hindi batay sa kung ano lang yung gusto niyang sabihin. Kaya yun ang dahilan. Para hindi tayo magkamali at wag tayong mailigaw ng ibang mga nangangaral at nagtuturo na magdulot sa atin ng mali at patay na pananampalataya, sa halip ay taglay natin yung kabanal-banalang pananampalataya, mahalagang ang pinakikinggan natin ay yung may mga karapatang mangaral, yun ang mga sinugo. Magkagayon man, kapatid na Neraya, lahat po ng humahawak ng Biblia, nagpapaliwanag ng hango sa Biblia, ay nagkiklaim na sila ay mga sugo ng Diyos. Upang lalo nating maunawaan at maging tiyak po tayo, ang pagiging sugo ba ng Diyos ay nakukuha sa paraang pagka nakapagpapaliwanag ka na, ay sugo ka na ng Diyos. Kung nakapagbabasa ka ng Biblia at nagkakaroon ka ng interpretasyon sa mga nakasulat sa Biblia, ay pwede mo na bang angkinin yung karapatang ikaw ay sugo ng Diyos upang lalo tayong makatiyak at huwag maligaw. Kapatid na Neraya, saan ba masusumpungan ang karapatan ng pagiging sugo ng Diyos? Ang sagot po ay mababasa natin sa unang Korinto 12:28. Pakibasa po, kapatid na Benhanan, ang huling talata na sagot sa talakayang ito. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Unang-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Hindi po sapat na kung nakababasa ang tao at nakapagpapaliwanag ng mga nasusulat sa Biblia ay aangkinin niya na siya'y sugo ng Diyos. Ang mga apostol, ang mga propeta, kaya sila nagkaroon ng karapatan na mangaral at magturo, magpahayag na mangyayari sa hinaharap
Katulad din ng naranasan ni Apostol Pablo at ng iba pang mga apostol dahil sila'y inilagay ng Diyos sa iglesia. Opo, sabi sa talata, ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaw ay mga propeta. Yung may panunungkulang mangaral at magturo bilang sinugo, inilalagay po muna ng Diyos sa kanyang iglesia. Meron pong iglesia na pag-aari ang Panginoon. At doon unang inilagay ang mga apostol. At nung sila'y malagay, sa kanila natanggap yung karapatan kapangyarihan ng isang sugo. Kaya nga sa pagsusugo, sinabi, humayo kayo, pangaral ng Ebanghelyo sa buong sanglibutan. Magbautismo kayo, gawin yung alagad ang lahat ng mga sumasampalataya. So dito po, hindi pwedeng itanggi ng tao na hindi niya nakailangan ng iglesia. Para siya mangaral at magturo. Hindi itatayo ng Panginoon sa panahon ng kanyang pagkakatawan-tao ang kanyang iglesia nang walang napakahalagang dahilan. At ang isang dahilan, dito niya muna inilalagay ang mga taong susuguin niya para mangaral. Kaya sa susunod nating pagtalakay, aalamin natin kung anong uring iglesia yan. At dapat malagay ang lahat ng mga mangaral dyan para magkaroon sila ng karapatan nakaloob ng Diyos bilang sinugo at makakaasang sa kanilang pangaral, papatnubayan sila ng Diyos at pawang mga salita lang ng Diyos ang maririnig natin sa kanila at kung sila'y ating lubos na paniwalaan at sampalatayanan, doon na nabubuo yung pagtataglay natin ng kabanal-banalang pananampalataya. Yan po, mga giliw naming mga taga-subaybay, lalo nating kasabikan, ang tungkol po sa iglesia na kung saan doon inilagay ng Panginoon Diyos ang mga sugo upang ipangaral ang kanyang banal na salita. Marami pong iba't ibang iglesyang naglipana sa mundong ito. Ang tanong, ilan ang iglesyang itinayo ng Panginoon na kung saan sa iglesyang kanyang itinayo o pag-aari ay doon niya inilalagay ang kanyang mga sugo gaya ng mga apostol. Mga giliw naming taga-subaybay. Yan po ang sa awat tulong ng Panginoon ay atin pong sama-samang pag-aaralan. Alin itong iglesyang ito? Pansamantala ay ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyo mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyo makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.